Tuwing umaga, may 4 na makapangyarihang salita na dapat mong sabihin sa Diyos. Doon nagsisimula ang himala ng isang bagong araw. Minsan, sa mismong pagbukas ng iyong mga mata, parang bumagsak na agad sa dibdib mo ang bigat ng lahat ng iniisip mo bago ka pa man makatapak sa sahig. Ang ingay ng buhay, ang mga responsibilidad na naghihintay, at ang mga bagay na hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Lahat yan maaaring dumating na parang rumaraga sa ngalon. Pero sa mga tahimik at banayad na segundo sa pagitan ng pagtulog at pagising, may sagradong nagaganap. Nakikinig ang langit. At ang mga salitang pipiliin mong sabihin sa Diyos sa mga sandaling iyon ay mas mahalaga kaysa sa akala mo. Hindi mo kailangan ng mahaba o magarang panalangin. Hindi mo kailangang magmukhang mangangaral o sundin ang isang espesyal na formula. Ang tunay na mahalaga ay taos-puso ang sinasabi mo. Bawat umaga ay isang panibagong paanyaya mula sa Diyos, isang pagkakataong makahinga ng bagong lakas, buksan ang puso sa Kanyang presensya at maging tapat sa kung ano talaga ang nararamdaman mo. Alam na niya ang mangyayari sa iyo at nangakong hindi kanya hahayaang harapin ito ng mag-isa. May mga taong nagsisimula ng araw nila sa pag-check ng cellphone o pagtingin ng schedule. May iba namang binabagabag pa rin ng mga pagkakamali kahapon. Pero meron ding mga taong ang unang kausap ay ang Diyos. Nagpapasalamat sila, nagpapakumbaba, umaamin at inaayos ang direksyon ng kanilang araw. Sila ang mga taong namumuhay ng iba. Tahimik pero buo ang loob, malinaw ang isip, matatag at may kapangyarihang hindi galing sa mundo. Hindi hinihintay ng Diyos ang perpektong bersyon mo. Ang hinihintay niya ay ang totoo mong sarili. Ang hindi natatakot magsabi ng Diyos, nandito ako, kailangan kita. Ang simpleng katotohanan iyan kapag inuulit araw-araw ay may kapangyarihang hindi lang baguhin ang pakiramdam mo kundi ang buong buhay mo. Hindi ito tungkol sa relihiyon o pananatili sa isang ugali. Ito ay tungkol sa koneksyon. Ito ay tungkol sa relasyon na nagsisimula sa tapat at tunay na mga salita. At kapag ang unang salitang binigkas mo tuwing umaga ay para sa Diyos, tumutugon ang langit. Biglang may nababago. Ang mga bagay na humahadlang sa iyo ay nababasag. Ang mga pintuang nakasara ay bumubukas. Ang takot na pumipigil sa iyo ay unti-unting nawawala. Hindi ka na lang basta lumilipas sa isang araw, namumuhay ka na ngayon ng may layunin na galing sa itaas. Kaya't narito ang unang makapangyarihang salita na dapat mong sabihin sa Diyos tuwing umaga. Salamat po, Panginoon, sa regalong buhay. Tuwing idinidilat mo ang iyong mga mata, hindi ka lang gumigising. Binibigyan ka ng panibagong pagkakataon upang mabuhay, huminga at lumakad kasama ang Diyos. Isa itong banal na paanyaya upang harapin ang araw na may biyaya, maramdaman ang hangin sa iyong baga at maalalang ang kanyang awa ay laging bago at naroroon. Sa panaghoy 3 oras, 22 hanggang 23, sinasabi sa Biblia, dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, tayo ay hindi nalilipol sapagkat ang kanyang awa ay hindi nagmamaliw. Ito'y laging bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ibig sabihin, bawat pagsikat ng araw ay isang mensahe mula sa langit. Mahal pa rin kita, may plano pa rin ako para sa iyo. Naniniwala pa rin ako sa iyo. Kaya't ang unang bagay na dapat mong gawin sa paggising ay hindi ang abutin ng cellphone o magreklamo sa trabaho. Sa halip, itaas mo ang iyong mga mata kahit pagod ka pa at sabihin, salamat po. Ang hiningang iyan, ang pintig ng iyong puso, hindi iyan aksidente. Iyan ay regalo mula sa Diyos. Sa kung saan mang bahagi ng mundo, may isang taong hindi na nagising ngayon. May isang taong hindi na nabigyan ng panibagong pagkakataon. Pero ikaw, binigyan pa. At iyon pa lang ay patunay na may plano pa rin ang Diyos sa buhay mo.
Hindi pa tapos ang kwento mo. Ang pasasalamat ay hindi lang pagiging magalang. Ito ay isang makapangyarihang paraan upang lumapit sa presensya ng Diyos. Isa itong sigaw ng tagumpay. Dahil kapag pinili mong simulan ang araw sa pasasalamat, para mo na ring sinasabing, hindi takot ang magmamay-ari ng araw na ito. Hindi ang nakaraan ko ang magdidikta. Hindi ito kukunin ng kaaway. Ang araw na ito ay sa Diyos at tatanggapin ko ito ng may kagalakan. Sinasabi sa awit 118, 24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magalak at magdiwang. Hindi ka nagagalak dahil perpekto ang lahat. Nagagalak ka dahil ang Diyos ang may likha ng araw. At ibig sabihin nito ay may taglay itong pag-asa, layunin at bagong simula kahit may sakit ka pa rin sa puso. Ang pagpapasalamat sa Diyos sa umaga ay muling nagtutuwid ng puso mo. Inaayos nito ang loob mo tungo sa pagpapakumbaba at pagiging bukas. Kapag sinabi mong, Panginoon, ang hiningang ito, ang araw na ito, ang buhay kong ito, hindi akin kundi iyo, may pagbabagong nangyayari sa kaibuturan ng kaluluwa mo. Kahit sa ilang segundo lang, ang ganitong panalangin ay kayang palambutin ang puso mo, patahimikin ang isip mo at anyayahan ng Diyos sa bawat bahagi ng iyong araw, mula sa pinakatahimik mong takot hanggang sa pinakamalalaking hamon. May mga umaga na madali lang magpasalamat, may mga araw din na kailangang pagsikapan ito. May mga sandaling pilit kang patatahimikin ng sakit o gigipitin ka ng pag-aalala. Pero sabihin mo pa rin ang mga salita. Sabihin mong, salamat po Panginoon. Sabihin mo habang umiiyak. Sabihin mo habang naghihintay. Sabihin mo kahit wala kang maintindihan at lalo na kapag naintindihan mo na ang lahat. Dahil kahit subukang kunin ng kaaway ang maraming bagay mula sa iyo, hindi niya kailanman maaaring nakawin ang iyong pasasalamat, maliban na lang kung ikaw mismo ang bibitiw. Kaya bukas, kapag tumunog ang alarm mo at dumilat ang mga mata mo, huwag kang maghintay. Bago pa umingay ang cellphone mo, bago ka palamunin ng mga iniisip at listahan ng gagawin, bago ka pa atakihin ng kaba, sabihin mo muna ito. Sabihin mong, salamat po Panginoon, salamat sa isa pang araw, salamat dahil narito pa ako, salamat dahil kasama pa rin kita. Ang simpleng mga salitang iyan ay maaring maliit sa pandinig ng tao, pero rinig ng langit. At higit pa roon, tinatanggap ito ng Diyos ng may galak. Dahil ang ganitong uri ng pasasalamat ay hindi lang isang ugali. Ito ang simula ng isang relasyon na kayang baguhin ang lahat. Ngayon, narito na tayo sa ikalawang bagay na dapat mong sabihin. Panginoon, gabayan mo ako ngayon, hindi ko kaya ito nang wala ka. Tuwing umaga, parang humahakbang ka sa isang larangan ng labanan. Bago ka pa salubungin ng mga desisyon, ingay at emosyon ng araw, nasa isang sangandaan ka na. Pipilitin mo bang harapin ang lahat sa sarili mong lakas? O hahayaan mong ang Diyos ang manguna? Ang tunay na pagsuko ay hindi nagsisimula kapag magulo na ang lahat. Nagsisimula ito sa katahimikan ng umaga, kapag malambot pa ang puso mo at malinaw pa ang isip mo. At ito'y nagsisimula sa isang simpleng, tapat na bulong. Panginoon, kailangan kita. Hindi ito kahinaan, kundi karunungan. Sa Kawikaan 3:5-6 sinasabi, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong ginagawa, kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Hindi inaasahan ng Diyos na paggising mo ay alam mo na ang lahat ng sagot. Hindi niya hinihingi na ayusin mo agad lahat ng problema o planuhin ang bawat detalye. Ang nais niya ay ang tiwala mo. Naghihintay siya ng paanyaya mo na siya ang mamuno. Ang paghingi ng gabay ay hindi lang basta panalangin at tapos na. Ito ay pag-aabot ng manibela. Ito'y pagsasabing, Panginoon, mangyari ang kalooban mo, hindi ang akin. Ang plano mo ang masunod, hindi ang akin. Gabayan mo ang mga desisyon ko, ang oras ko, ang damdamin ko, lahat ay iyo. Kapag buong puso mong ipinapanalangin ito,
Pinapalaya mo ang sarili mo mula sa pagkontrol at hinahayaan mong ang banal na espiritu ang gumabay sa bawat hakbang mo. At kahit hindi sumunod ang araw sa plano mo, mapapanatag ka dahil alam mong nasa direksyon ka ng Diyos. Maraming tao ang nauubos ang emosyon at espiritu dahil pinipilit nilang buhatin ang mga bagay na hindi naman para sa kanila. Agad silang kumikilos kahit hindi nanalangin. Nagsasalita sila ng padalos-dalos. Kumakilos sila ng walang karunungan. Pero kapag sinimulan mo ang araw sa paghingi ng gabay sa Diyos, may nababago. Nagiging kalmado ka, nagre-responde ka ng may biyaya, napapansin mo ang mga bagay na tunay na mahalaga, hindi ka natitinag sa bawat maliit na abala, humihinto ka, nananalangin, nakikinig. Kahit si Jesus ay ipinakita sa atin ang ganitong klase ng pagdepende araw-araw. Sa Marcos 1:35, sinasabi, madaling araw pa lamang, habang madilim pa, bumangon si Jesus, lumabas at nagpunta sa isang tahimik na lugar upang manalangin. Ipinakita niya sa atin na ang tunay na paggabay ay nagsisimula sa koneksyon at ang koneksyon ay nagsisimula sa pagsuko. Si Jesus, ang anak ng Diyos, may kapangyarihan sa bagyo, sakit at kamatayan, pero araw-araw pa rin siyang humahanap ng Ama. Kaya bukas, bago ka palamunin ng ingay at abala ng araw, itaas mo ang mga kamay mo kahit sa puso lang at ibulong mo. Panginoon, pangunahan mo ako. Ayokong humakbang nang wala ka. Mauna ka sa akin, huwag mo akong iwan. Bigyan mo ako ng linaw sa pagdedesisyon, kabaitan sa pananalita at kapayapaan sa bawat bahagi ng araw ko. Maaring simple lang ang panalangin iyon, pero binubuksan nito ang mga pintuan ng langit. Dahil kapag ang Diyos ang gumagabay sa iyo, pati ang mga liko sa daan ay may saysay, ang mga delay ay may layunin at walang nasasayang. Gawin mong ritmo ito ng buhay mo. Hayaan mong hubugin nito ang iyong isipan. Simulan mo ang umaga sa pagbitaw sa kontrol at makikita mong binabago ng Diyos ang bawat ordinaryong gawain tungo sa makabuluhang karanasan. At pagkatapos ay sabihin mo, patawarin mo ako, linisin mo ako. May klase ng bigat na hindi galing sa pagod o trabaho. Ito yung tahimik na pasan ng konsensyang malayo sa Diyos. Kahit ang pinakamaliit na lamat sa relasyon mo sa Kanya, maaaring magdulot ng hindi mapakaling damdamin. Kaya bago ka pa magbihis o magtimpla ng kape, kailangan muna ng kaluluwa mo ng mas mahalagang bagay, paglilinis. Hindi sa panlabas, kundi sa kaloob-looban. Sabihin mo, Panginoon, alam kong nagkulang ako. Patawarin mo ako. Buuin mong muli ang puso ko. Hindi ito tungkol sa guilt, ito ay tungkol sa kagalingan. Sa unang Juan, unang talata, 9 sinasabi, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin at linisin sa lahat ng kasamaan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang para sa mga perpekto. Ito'y dumadaloy patungo sa mga tapat, iyong handang lumapit na totoo. Walang pagtatago, walang palusot, walang pagpapanggap, at walang mas makapangyarihan kaysa sa isang kaluluwang piniling maging totoo sa lumikha. Kapag sinimulan mo ang araw mo sa paghingi ng tawad, hindi ka nagpapakita ng kahinaan. Pinalalaya mo ang sarili mo mula sa lason ng kahapon. Bitawan mo ang inis, ang alinlangan, ang pagkontrol sa mga bagay na dapat ay ibinigay mo na sa Diyos. Anuman ang nangyari kahapon, huwag mo nang dalhin pa sa ngayon. Iwan mo ito sa krus sa unang sandali ng umaga at hayaang ang dugo ni Jesus ang maglinis sa iyo. Pinaalalahanan tayo ng panaghoy, 322 hanggang 23 na ang awa ng Diyos ay laging bago tuwing umaga. Ibig sabihin, hindi ka na binibigyang kahulugan ng kahapon mo. Hindi binibilang ng Diyos ang kabiguan mo. Inuunat niya ang kanyang kamay, handang ipagpalit ang mga pagkakamali mo sa kanyang biyaya. Ganyan ang puso ng isang ama, ang pusong gustong-gusto na bigyan ka ng bagong simula. Kapag sinimulan mo ang araw
sa ganitong uri ng katapatan, may nababago sa loob mo, lumalambot ang puso mo, nawawala ang pait, natutunaw ang yabang, at ang ulap ng pagkakonsensya ay unti-unting lumilinaw. At bigla, mas malinaw mong naririnig ang Diyos, mas mahinahon kang lumalakad, mas totoo kang nagmamahal. Kaya bukas, kapag sumilip na ang araw sa iyong bintana at tahimik kang nakaupo bago pa magsimula ang ingay, huminga ka ng malalim, ituon mo ang puso mo sa Kanya at sabihin, Panginoon, kailangan ko ng awa mo ngayon, hindi lang minsan kundi bago at sariwa. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong ako'y lumihis, linisin mo ako sa mga bahagi kong nadungisan, punuin mo ako ng kung anong tama, dalisay at banal. Ang panalangin ito ay maaaring hindi baguhin ang lahat sa paligid mo, pero babaguhin nito ang lahat sa loob mo. At doon nagsisimula ang tunay na himala. Pagkatapos, sabihin mo ito, hayaan mong maging ilaw ako. Matapos kang magpasalamat sa Diyos, magpasakop sa Kanya at tanggapin ang Kanyang paglilinis, may isa pang mahalagang bagay na dapat ipahayag ng kaluluwa mo tuwing umaga. Hindi ito tungkol sa kung ano ang kailangan mo, kundi kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan mo. Ito'y yaong sagradong sandali na itataas mo ang iyong paningin sa langit, bubuksan mo ang iyong mga kamay at sasabihin, Panginoon, gamitin mo ako, hayaan mong maging ilaw ako sa mundong puno ng dilim. Hindi ito panalangin nakalaan lang para sa mga lider, pastor o kilalang tao. Ito ay panalangin para sa sino mang handa, para sa mga simpleng taong naniniwalang kahit tahimik at simpleng buhay nila ay kayang magdala ng liwanag ni Jesus sa dilim ng iba. Sa Isaias 6:8, nabasa natin ang propetang narinig ang tanong ng Diyos. Sino ang aking ipadadala? Sino ang pupunta para sa akin? At hindi nag-atubili si Isaias. Sinabi niya, narito ako, ipadala mo ako. Ang paanyayang ito ay dumarating araw-araw sa bawat pusong handang magsabing oo. Hindi mo kailangan ng entablado o spotlight para magamit ng Diyos. Minsan, sapat na ang presensya mo sa pila ng grocery. Isang banayad na salita sa kasamahang halos bumigay na, isang ngiti sa estrangherong pakiramdam ay wala siyang halaga. Ang pagiging ilaw ay hindi nangangailangan ng sermon, kailangan lang nito ang pusong handang magpagamit. Kaya bukas sa paggising mo, sambitin mo ito mula sa puso. Diyos, kung kailangang magbago ang plano ko, baguhin mo ito. Ilagay mo sa aking daraanan ang taong nangangailangan ng pag-asa. Tulungan mo akong mapansin sila. Tulungan mo akong maging bahagi ng sagot sa kanilang panalangin. Sa Mateo 5:14-16, sinabi ni Jesus ang isang makapangyarihang bagay. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Magsilbing liwanag kayo sa paraang makikita ng iba ang inyong ginagawa at pupurihin nila ang inyong Ama sa langit. Ang liwanag na iyan ay hindi galing sa ating sariling pagsisikap. Ito ay isang regalo. Nananahan ito sa atin dahil si Jesus ay nananahan sa atin. At kapag iniaalay natin ang bawat araw sa Diyos, hindi lang tayo basta nabubuhay, nagiging bahagi tayo ng isang mas malawak na layunin, nagiging tagapagdala tayo ng Kanyang pag-ibig. Ang presensya natin ay nagiging pinagmumulan ng kapayapaan. Ang bawat hakbang natin ay may saysay. Kahit sa maliliit na bagay, maaring ipakita ng Diyos ang Kanyang sarili sa pamamagitan natin sa mundong uhaw sa kabutihan at katotohanan. Isang simpleng panalangin na gaya ng Panginoon, gamitin mo ako, ay kayang baguhin ang takbo ng buong araw mo. Binabago nito kung paano ka pumasok sa mahihirap na pag-uusap, kung paano mo dinadala ang sarili mo sa gitna ng pressure, kung paano ka nagiging matiisin sa iyong mga anak, at kung paano mo tinatrato ang mga taong nadaanan mo lang. Kaya bukas, kapag tinapak mo na ang sahig, sabihin mo ito ng buong tapang, Diyos, iyo ang araw na ito. Hindi lang ako naghahangad ng mga pagpapala mo. Nais kong ako mismo ang maging pagpapala.
Ituro mo ako sa taong kailangan ng habag. Ipadala mo ako sa lugar na may kailangan ng pag-asa. Ayokong sayangin ang araw na ito sa paghahanap ng kaginhawaan. Nais kong lumakad na may layunin. Sumilay ka sa akin, hayaan mong ang buhay ko'y sumalamin sa iyong puso. Sabihin mo ang panalangin iyan ng tapat at maging handa, dahil kapag totoong inialay ng isang tao ang sarili sa Diyos, lagi siyang tumutugon. Ngayon, narito ang katotohanan. Kapag sinimulan mo ang iyong umaga kasama ang Diyos, hindi na magiging katulad ng dati ang buong araw mo. Ang paraan ng pagsisimula ng araw ay napakahalaga. Bago pa dumating ang gulo, bago tumunog ang telepono mo, bago ang trapiko, bago ang mga deadline, meron kang sagradong sandali para makipagtagpo sa Diyos. At ang sasabihin mo sa sandaling iyon ay hindi lang makakaapekto sa schedule mo, maaari nitong baguhin ang direksyon ng buong buhay mo. Itong 4 na pahayag, salamat, gabayan mo ako, linisin mo ako, gamitin mo ako, ay higit pa sa magagandang ideya para silang angkla sa gitna ng bagyo. Binibigyan nila ang puso mo ng matibay na kakapitan, ikinokonekta ka nila sa langit sa gitna ng pangkaraniwang araw. Pinaalala nila sa iyo na ang buhay mo ay hindi basta-basta lang. Ang bawat hininga mo ay may halaga, at ang araw na ito ay hindi kailanman para sa iyo lamang harapin ng mag-isa. Kapag sinimulan mong isuko ang araw mo sa Kanya, may nababago. Unti-unting nawawala ang pangamba. Ang pagkalito ay nagiging linaw. Natutunaw ang kayabangan at napapalitan ng pagpapakumbaba. At sa halip na magpalutang-lutang ka lang, lumalakad ka na ngayon ng may direksyon. Alam mong ginagabayan ka, hawak ka at hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay nauuna sa iyo. Kasama mo siya at siya ay nananahan sa loob mo. Maaring hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari ngayong araw. Maaari mo pa ring harapin ang pressure, ang hindi tiyak at ang mga hindi inaasahan. Pero kapag ang una mong salita ay inalay mo sa Diyos, pumapasok ka sa isang uri ng proteksyon na lampas sa pag-unawa. Inaanyayahan mong ang kapayapaan niya ang maghari sa isip mo. Binubuksan mo ang tainga mo para sa tinig niya. At higit sa lahat, pinaaalala mo sa kaluluwa mo kung sino talaga ang may hawak ng lahat at hindi ikaw. Kaya huwag mong ipagwalang bahala ang unang tahimik na minuto ng umaga mo. Ialay mo ito sa Diyos. Magsalita ka ng taos puso, may tiwala, may pasasalamat at may kahandaang sumunod. Hayaan mong ang iyong mga umaga ay maging lugar kung saan may sagradong nagaganap, kung saan ang langit ay lumalapit, kung saan ang iyong espiritu ay muling sumisigla. Dahil kapag sinimulan mo ang araw mo kasama ang Diyos, hindi mo lang basta tinatapos ang araw, isinabubuhay mo ito ng may kagalakan, malinaw na direksyon at liwanag. At ang liwanag na iyon ay hindi galing sa mundo. Ito'y dumadaloy mula sa isa na lumikha sa iyo at lumalakad kasama mo bawat hakbang palagi.